Si Abba Yahuwah, purihin ang pangalan niya, dahil sa kabutihan niya, tayo'y hiniram. O di salamat sa pag-iingat, iniligtas na panganib, nadama ang iyong paglingap at iyong pag-ibig. Iyong sinamahan sa milabayin upang kami makasamba at ngayon maghihintay kay Kristo Yahushua. Ang biyaya mo'y sagana na aming natatanggap, ngayon ka ay aming katugunan, napabuhian ka. Sana iyong patnubayan sa paglalakbay hanggang sa piling langit, aming kaligtasan. O sambahin ka, Abba Yahuwah, purihin ang pangalan mo, dahil sa kabutihan mo ay iyong hiniram. Alleluia, Alleluia, Amen.
Mulai-mulai, oh Diyos, ang iyong pag-ibig na wagas. Ako'y mapalad at ginawan, ngayon ika'y sinasamba. Hukay pahin mo, Amang Yahuwah. Salamat po sa Panginoon mo. Ihahandog ito lakas at buhay upang maglingkod ng lubusan. Buong puso ang kagalakan sa tuwing ako'y sumasamba. Napapagbilang aking hapis pagkat nararanasan ka. Purihin ka, O Diyos na dakila, ang iyong paglinaw damang-dama. Damang-damang aking pagdarapatan ang tungkulin ko habang buhay. Maghintay na makapiling ka. Panaming banal, dakila po naming Yahuwah, pinupurit sinasamba ka po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa iyo. Muli, tinipon mo kami, iyong mga anak, akin ng iyong pag-ibig, ng iyong kapangyarihan, kabutihan mo sa amin. Kaya naman po, Ama, muli, tanggapin mo po sana kami iyong mga alipin. Tanggapin mo ang taos puso naming papurit pasasalamat. Pagsamba po namin sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa iyo, o dakilang Aba. Kahit alam po namin, hindi kami karapat-dapat sapagkat hayag na hayag sa iyo ang aming pamumuhay, laman ng puso at isipan namin. Pero pinili mo pa rin na kami tanggapin. Pinili mo pa rin na kami pagtiyagaan. Kaya naman, Ama, maraming salamat po. Wala kaming maigaganti sa iyo. Maliban ng kami magpatuloy sa paglilingkod at pagpupuri, pagsamba namin sa iyong banal na pangalan. Naririto kami, bawat sambahayan, bawat hinirang mo, Ama. Batid mo po ang bawat kalalagayan ng iyong mga lingkod. Mga pagsubok, mga kahirapan, karamdaman na kinakaharap ng iyong mga alipin. Sa iyo kami nangahawak sa kapangyarihan, sa iyong pag-ibig na magagawa, sa pag-ibig mo po sa bawat isa sa amin. Alam namin, hindi mo kami matitiis. Kaya naman po, nagsusumamo kami ang bawat isa. Muli sana kaming tulungan. Ibsan ang aming mga dalahin sa buhay. Bigyang lakas kami, matibay na pag-asa. Magpatuloy kami sa aming mga nagkawang paglilingkod po sa iyo. Patawarin kami sa lahat ng aming pagkukulang. Maawat mahabag kang lagi. Pakisugong yung Santong Espiritu sa aming puso at isipan upang makita mo kaming lagi nagpapatuloy sa katapatan ng paglilingkod namin sa iyo. Yahushua, aming hari, sinasamba ka rin po namin. Maraming salamat po sa iyo sapagkat kundi dahil sa iyo, wala kaming kabuluhan. Alam namin, narayan kang lagi nasa aming tabi, handang laging tumulong. Kaya naman po, nagsusumamo rin kami sa iyo, Panginoon. Lagi kaming pagtiyagaan pa sa aming paglalakbay habang kami naghihintay
sa dakilang araw ng iyong pagparito. Nalalapit ang araw. Kaya naman po, o aming Panginoon, hawakan mo pa kaming matibay na wala nang mga ligaw pa sa amin sa daan ng paglalakbay. Huwag kaming madaya na sa libutan ito. Bagkus magpatuloy kaming matagumpay. Sapitin namin ang piling mo, sapitin namin ang bayang banal sa piling mo at ng ating dakilang Yahuwah. Ama, muli, bumabalik tawag kami, pakibasbasan ang sinimpang handog ng iyong mga lingkod, pakibasbasan ang mga kabuhayan, dumaloy ang iyong mga pagpapala, makita kaming nagpapatuloy sa pamumuhay ng karapat-dapat at sa mga paglilingkod namin po sa iyo. Hinihiling na po namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua. Amen. Ayon sa nasusulat, may tunay alahan na tungo sa kaligtasan ang bugtong na anak ng Diyos. Langit at lupa'y lilipas, ngunit tayo'y makaasa. Ang salita ng Diyos mayroong nagalang, walang hanggang buhay sa mga tapat na hinirang na sumunod sa amang Yahuwah. Umawit tayong may galak dahil sa kabutihan niya, o papurihan siya sa mga huling araw. Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapatuloy muli sa ating ginagawang pag-aaral tungkol pa rin po sa 13 katangian ng ating Panginoong Yahuwah. Ito po ay napakahalaga, alam natin yan, sapagkat dito po ay pinahayag ng Diyos kung sino siya, hindi ayon po sa ating sariling pag-iisip, kundi ayon sa kanyang sariling pagpapakilala. Sa nakaraang linggo ay tinalakay na po natin ang unang dalawang bahagi ng mga katangian ng Panginoong Yahuwah. Ang pagbigkas niya sa kanyang pangalan ng 2 beses, Yahuwah, Yahuwah. Una ay para ipaalala sa atin na siya ang Diyos na lumilikha mula sa kanyang pag-ibig, mula sa wala ay nagbigay siya ng buhay, at lahat ng bagay ay nagmula sa kanyang dakilang pag-ibig po sa atin. At pangalawa, siya ay tapat na tumutubos at muling umaakay sa mga taong tunay po na nagsisisi. At ngayon sa pagsambang ito ay pagpapatuloy natin ang pag-aaral pa at pagkilala sa ating Panginoong Yahuwah upang mas lalo pa nating maunawaan kung gaano siya kabuti at katapat po sa bawat isa sa atin. Ano pa po ang isa sa mga katangian ng Panginoong Yahuwah? Exodus 34, 5-7, pakinggan natin ang nakasulat mga kapatid. Si Yahuwah ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at ipinahayag ang pangalan ni Yahuwah. Si Yahuwah ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag, Yahuwah, Yahuwah, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin, at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan, ngunit sa anumang paraan hindi ituturing na walang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Ano pa ang isa sa mga katangian po ng ating Panginoong Yahuwah? Mapapansin natin dito na bago pa man ilahad ni Yahuwah yung lahat po ng kanyang mga katangian, ay una na po niyang ipinahayag yung pinakapundasyon. Ano po yun mga kapatid? Na siya po ay Diyos. Sa salitang Hebreo po,
Ang salitang ginamit po nila diyan ay yung El, yung pong EL, na yan nga po yung karaniwang isinasalin bilang salitang Diyos. Ito po ay tumutukoy sa kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagiging higit sa lahat, at yung kanyang pagiging buo at ganap. Maaring napakasimpleng pakinggan lang yan para sa atin mga kapatid, di po ba? Na siya ay Diyos. Sapagkat alam naman po natin, lahat tayo alam natin na siya ay Diyos sa ating isipan. Pero kung magiging tapat lang po tayo sa ating mga sarili, minsan nakakalimutan po natin yan sa ating mga puso at sa araw-araw nating pamumuhay, di po ba? Anong katunayan? Di ba, minsan pag may problema tayo, sino po ba ang una nating inaasahan? Minsan inaasahan natin yung sarili nating lakas, ang ating kinukonsulta yung ibang tao muna. Kapag may problema tayo, kung kani-kanino tayo lumalapit, sa halip na tayo ay lumapit muna sa ating Panginoong Yahuwah. Lalo na po sa panahon natin ngayon, marahil ay alam nyo na po yung tinatawag na AI, di po ba? Kung nasubukan nyo na pong itong AI na ito, para pong nakikipag-usap ka talaga sa tao eh. Kapag may problema ang tao, minsan, dyan agad tumutungo. Yan muna unang kinukonsulta. Maging maingat po tayo mga kapatid. Wala pong masama na gamitin po natin yung mga kasangkapang yan. Pero wag po nating iasa dyan ang ating mga pag-asa. Dapat po, pag may problema tayo, una mo nating lapitan ang ating konsultahin, ang ating Panginoong Yahuwah. Kaya sa talatang ito ay pinapaalala po sa atin ng Diyos. Ano pong sabi niya? Ako ay Diyos, ako ang sandigan, at ako po ang makapangyarihan sa lahat. Ano ang uri po ng kapangyarihan at lakas? Ang taglay ni Yahuwah. Dito naman po sa pahayag 1, talatay 8, ganito ang ating mababasa. Sinasabi ni Yahuwah, ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ako ang kasulukuyan, ang kahapon at ang darating. Ako ang makapangyarihan sa lahat. Anong uri po ang kapangyarihan at lakas ng taglay ni Yahuwah? Ang dito po sa talatang ito ay malinaw na ipinakilala ni Yahuwah kung sino siya. Ang sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa lahat. Napakalinaw niyan mga kapatid. At maaaring simple lang din sa ating pandinig. Pero may mabigat at malalim po yung pakahulugan. Dahil sa lahat po ng mga nilalang ng Panginoong Yahuwah sa sanlibutan o sa kalangitan, alam po natin meron din po mga makapangyarihan na nilalang ng ating Panginoong Yahuwah. Yung tinatawag nating mga celestial beings, di po ba? Yan po yung mga nilalang na hindi po natin lubos na nauunawaan. Pero, pinapaalala po sa atin na banal na kasulatan na kahit sila man ay may taglay na lakas, pangyarihan, si Yahuwah po ay mas lalong higit na makapangyarihan sa kanilang lahat. Ano po ang ibig sabihin? Na si Yahuwah ay makapangyarihan sa lahat. Jeremias 32:17. O Yahuwah Diyos, nilikha niyo ang langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo. Walang anumang bagay na hindi niyo po magagawa. Ano pong ibig sabihin? Na si Yahuwah ay makapangyarihan po sa lahat. Dito sa ating binasa, dito po si Jeremias ay nananalangin at nagpapaalala siya kung sino ang Diyos na kanyang kinikilala, pinapaniwalaan. Sabi niya, walang anumang mahirap o walang anumang bagay na hindi niya po magagawa. Kung iisipin po natin, ito po yung pinakapuso ng pagiging makapangyarihan po ni Yahuwah. Yung wala siyang hindi kayang gawin. Wala po siyang limitasyon. Ano po ang katunayan na siya po ay makapangyarihan sa lahat? Alam naman po natin na siya ang lumikha ng langit at ang lupa, ng mga bituin, ng kabundukan, karagatan, lahat ng bagay na nakikita natin sa mundong ito. At kahit maging yung buhay at lakas po natin, ay sa kanya rin po nang galing. Ano po ang kaibahan ni Yahuwah? Sa lahat po ng kanyang, sa lahat ng mga nilalang sa kalangitan, opo, alam natin na meron ding nilalang sa kalangitan na makapangyarihan, pero may isang bagay na tanging si Yahuwah lamang po ang may taglay. Ano po yun? Na siya lamang po ang manlalalang. O siya lang yung the creator. At lahat po ng iba ay nilikha po lamang, kaya wala po talagang maihahambing sa kanyang kapangyarihan. Kaya mga kapatid, sa tuwing tayo ay
pinanghihinaan ng loob, nawawalan ng ating pag-asa, lagi po nating alalahanin yan na si Yahuwah ang makapangyarihan sa lahat at walang hindi siya magagawa. Bakit po? Bakit walang mahirap para sa makapangyarihang si Yahuwah? Pakinggan natin ang Isaiah 40, ang talata ay 26. Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila ay nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Bakit po? Bakit walang mahirap para kay Yahuwah? Sapagkat ang kanya pong lakas ay walang kapantay, mga kapatid. Isipin po natin ang Diyos. Hindi lang po siya basta malakas, kundi walang katulad ang kanyang kapangyarihan. Wala po makapapantay dyan. Ano po ang katunayan? Ang sabi po sa talata, siya ang lumikha ng lahat ng bituin at tinatawag niya sa kanyang pangalan. Grabe mga kapatid, di po ba? Kung minsan nga, hindi natin basta maalala yung pangalan ng mga taong bago pa lang natin nakikilala eh. Pero dito ang Panginoong Yahuwah, alam niya ang pangalan ng bawat bituin. At para mas lalo pa po nating maunawaan, ayon po sa siyentipiko, meron pong mga bilyon-bilyong galaxies sa kalawakan. At sa bawat galaxies, may bilyon-bilyong mga bituin. Ayan po na hindi halos mabilang po ng tao. Napaka-imposible. Pero sa Panginoong Yahuwah, kilala niya ang lahat ng bituin. Pinangalanan niya po ang lahat. Tumaw ko po sa inyo mga kapatid, pero hindi po talaga maabot ang aking pangunawa. Yan tanong, paano ba nilikha ni Yahuwah ang langit at lupa kasama ang lahat ng mga bituin? Awit 33, 6 hanggang 19, ito ang ating mababasa mga kapatid. Sa pamamagitan ng salita ni Yahuwah, ang langit ay nalikha. Sa kanyang hininga, nagmula ang araw, buwan, at mga bituin. Inipon niya ang dagat na parang inilagay sa isang sisidlan. Ang lahat ng tao sa daigdig ay dapat matakot kay Yahuwah. Dahil nang siya'y nagsalita, nalikha ang mundo, siya'y nag-utos at lumitaw ang lahat. Paano po? Paano nilikha ni Yahuwah ang langit at lupa kasama ng mga bituin, mga kapatid? Aba, sa pamamagitan lang po ng kanyang salita. Ganun lang po kadali. Hindi po siya nangailangan ng anumang materyales o tulong man ng ibang tao. Hindi po siya nangailangan maghintay pa ng ilang sandali para gawin ang susunod ng gagawin. Isang salita lamang niya, nabuo na po ang lahat. Ano po mga kapatid? Ano ang dapat maging tugon natin sa ipinamalas na yan na katangian ni Yahuwah? Ang dapat po nating maging tugon, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng banal na takot. Banal na takot sa Kanya. Ano po ba ang ibig sabihin ng banal na takot? Banal na takot? Hindi po ito yung takot na tayo ay umiiwas, lumalayo sa Kanya, kundi yung paghanga at matinding paggalang po natin sa Kanya. Ito po yung puso na kinikilala natin kung sino siya. Na siya ang lumikha ng lahat at siya yung may kapangyarihan sa lahat po ng bagay. Paano po ba natin mas lalong maipapakita yung paggalang at paghanga natin kay Yahuwah? O yung tinatawag na fear and awe of Yahuwah. Hebreo 12, 25 hanggang 29. Pakinggan natin to mga kapatid. Medyo mahaba-haba ng konti. Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang Diyos na nagsasalita sa atin. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Ano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? Yumanig noon ang lupa nang magsalita ang Diyos. At ngayon ay nangako siya. Minsan ko pang iyayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok.
Paano po natin maipapakita yung ating lubos na paggalang at paghanga kay Yahuwah? Dapat po hindi tayo tumatangging makinig kapag po siya ay nagsasalita sa atin. Sa halip ay dapat makinig tayo ng may banal na takot at paghanga o paggalang. Sinasabi dito sa ating binasa na noong nagsalita si Yahuwah sa bundok ng Sinai, yumanig po ang lupa. Ngayon, nangako siya na may darating na panahon na hindi lang lupa ang yayanigin, pati yung kalangitan ay kanya rin pong yayanigin. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Na ang lahat po ng mga pansamantala dito sa mundo ay mawawala. At ang mananatili lamang ay yung mga bagay na mula sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung mayroong mga bagay na tayo na pinapahalagahan dito sa mundo, ito dapat yung mga bagay na hindi matitinag. Ang kaharian ng Diyos at yung ating relasyon po sa Kanya sa pamamagitan ng ating tapat na paglilingkod at ang ating tunay na pagsamba sa Kanya. Pero hindi lang po dapat basta pagsamba, kundi pagsamba na may banal na takot. Ibig sabihin, hindi lang po dapat tayo basta dumadalo, kundi dapat ay sumusunod tayo, namumuhay ng may matinding paggalang at paghanga po sa Kanya. Kaya dapat po ituring natin ang ating pagsamba. Dapat ay hindi natin ituring natin ang pagsamba na hindi lamang tungkulin natin, kundi dapat ay pagtugon natin ito sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kabanalan at pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig tayo at pinag-aaralan natin ang tungkol sa ating Yahuwah. Sa unang bahagi po, natutunan natin na ang ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat sapagkat siya ang lumalang ng lahat ng bagay. Hindi po lahat ay kagaya niya. Walang sino man na kagaya ang ating Yahuwah. Kaya nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan lamang ng salita. Kagaya po ng mga galaxies, yung mga bituin, bilyon-bilyon po. Kaya buong paghanga at buong paggalang natin, hinahangaan ang ating Yahuwah. Kamangha-mangha ang kanyang ginawa. Alam niyo ba kung ano pang isang kamangha-manghang kanyang ginawa? Yung pong pagkalalang sa atin. Gaya nga ng sabi ni Haring David sa awit 139, ang sabi niya, purihin si Yahuwah sapagkat kagilagilalas, nakakakilabot ang pagkalalang sa atin. Nilalang tayo ng kagilagilalas. Alam niyo ba kung bakit kagilagilalas? Sapagkat tayo po, meron tayong DNA. Napag-aralan natin ito ng mga nakarang panahon. Yung DNA, yung po ang dumidetermine kung paano tayo mabubuhay, kung paano tayo lumalaki, kung paano tayo nagkakaanak. Kaya sa pamamagitan ng DNA, matetrace po natin kung saan tayo nanggaling. Kung sino ang ating mga magulang, kung sino ang ating mga lolo, yung mga ninuno natin. Kaya talagang kahanga-hanga po. At alam nyo ba, ayon sa pagsusuri ng mga scientifico, yung pong pangalan ng ating Yahuwah ay nasa ating DNA. Yung pong YHWH na may code na 10565 ay nasa ating DNA. Kaya po tayo parang may pirma ang ating Yahuwah sa ating DNA. Siguro bilang patotoo na tayo'y pag-aari, lalang tayo ng ating Yahuwah. Ano po ang dapat nating maging reaksyon nang malaman nating ang ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng lahat ng bagay? Magalang tayong sumamba, buong may banal na pagkatakot,
Yun po ang dapat nating gawin. Yun pong una nating dapat gawin. Magalang tayong sumamba, lumapit tayo ng buong paggalang. Ano pa po ang dapat na gawin natin? Tayo na may banal na takot at pagkamangha sa ating Yahuwah Aba. Ito po ang sagot sa awit 46, 1-3. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan. Ano po ba ang ginagawa ng mga may banal na takot at pagkamangha sa ating Yahuwah Aba? Ginagawa po nilang kanlungan at kalakasan ang ating Panginoong Yahuwah. Paano natin makikilala ang mga nanganganlong sa ating Yahuwah Aba? Sila po ay hindi natatakot anuman ang mangyari sa mundo. Sila'y may kapayapaan. Makikita ninyo, itong binasa natin, para po itong description, tumutukoy dun sa mga nangyayari sa paligid natin. Ano po bang nangyayari ngayon? Lumilindol sa iba't ibang dako. Ano pa? Gumuguho ang mga bundok. Bumabagsak sa karagatan. Kaya makikita natin pagka lumindol, bumagyo, yung mga burol, kapiraso ng bundok nahuhulog pagkatapos tinatangay ng rumaragas ng tubig. Hindi ba yan ang nangyayari ngayon? Nakikita natin sa telebisyon, nasasaksihan natin na raranasan ng maraming mga tao. Ano pong gagawin niya sa atin? Sasakluluhan niya tayo sa panahon ng kagipitan, sa panahon na humahampas ang mga alon at nayayanig ang kabundukan. Tutulungan po niya tayo. Bakit po tayo makakaasa sa ating Yahuwah Aba? Sapagkat siya po ay nasa tabi lamang natin, nasa ating dako. Kayang-kaya niyang tulungan tayo kahit tayo nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Si Yahuwah po ay makapangyarihan sa lahat at nasa lahat ng dako. Bakit po natin dapat gawing kanlungan at lakas ang ating Panginoong Yahuwah? Ito po ang sagot sa awit pa rin, 91, 1-3. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahuwah, muog kat kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. Bakit po natin dapat gawing kanlungan at lakas ang ating Panginoong Yahuwah? Sapagkat siya po ang mag-iingat at magliligtas sa atin sa mga panganib, bitag, at matinding salot. Paano po? Paano po niya magagawa ito? Sapagkat nalalaman niya ang lahat ng bagay. Alam niyo ba, pagka sinabing panganib, halimbawa sinabi sa atin, yung lugar na yan, mapanganib yan. Ngunit, hindi natin alam anumang panganib ang nandyan. Ngunit, ang ating Yahuwah Aba, alam niya kung anong panganib ang naroon. Kung halimbawa may bitag doon, anong bitag yun? Kaya ibibigay din niya ang paraan upang tayo'y iligtas sa lahat ng mga panganib.
kamukha ng matitinding salot, kamukha ng mga pinagdaanan natin, COVID-19. Ililigtas niya tayo sa matinding salot. Bakit po? Ang ating Panginoong Yahuwah ay makapangyarihan sa lahat. Ano pong ibig sabihin nun? Anong term ang ginagamit? Omnipotent. Ano pa po? Siya'y nasa lahat ng dako. Ano pong ibig sabihin na nasa lahat ng dako? Maaring kayo na nakikinig ngayon, nasa ibang bansa kayo, maaring sa bansang Pilipinas, maaring nasa Singapore, o kaya nasa Canada, merong nasa Amerika. Lahat tayo, kung hihingi natin ng tulong ng ating Yahuwah Aba, matutulungan niya tayo ng sabay-sabay. Makakatungo siya kung nasan tayo sa dako na ating kinalalagyan. Yan po ang ibig sabihin na nasa lahat ng dako siya. Ang term po na ginagamit dyan, omnipresent. At nalalaman niya ang lahat. Ano ba yung panganib doon? Ano pong ibig sabihin ng nalalaman ng lahat? Omniscient. Kaya wala pong kapantay ang ating Yahuwah Aba. Kaya maaasahan natin. Paano natin magagawang maging lakas at kanlungan ang ating Yahuwah Aba? Ito po ang sagot. Awit 61:1 hanggang 4. Pakinggan mo, O Diyos, ang aking daing. Dinggin mo ang aking dalangin. Mula sa dulo ng lupa ay tumatawag ako sa iyo. Kapag nanlulupaypay ang aking puso, ihatid mo ako sa bato na higit na mataas kaysa akin. Sapagkat ikaw ay aking kanlungan, isang matibay na muog laban sa kaaway. Patirahin mo ako sa iyong tolda magpakailanman. Ako'y manganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak. Paano po natin magagawang maging lakas at kanlungan ang ating Yahuwah Aba? Tumira po tayo sa tolda ng Diyos. Ano po ba ang sinasagisag ng tolda o ng tabernakulo? Ang pagsamba po natin sa ating Diyos. Noong pong panahon ni Haring David at noong panahon ng bayang Israel, nung naglalakbay sila sa ilang, sumasamba sila doon sa tabernakulo na kanilang dala-dala. Kaya sa panahon po ni Haring David, nung hindi pa natatayo ang templo, doon pa rin sila sumasamba sa tabernakulo o tolda. Kaya ang sinasagisag po ng tumira sa tolda ay pagtira doon sa tabernakulo, ng ibig sabihin, lagi kang sasamba sa ating Yahuwah Aba. Kaya yung pong kasipagan sa pagsamba ang paraan upang magawa nating kanlungan ang ating Yahuwah Aba. Paano natin maipahahayag ang ating pananabik upang gawin nating kanlungan ang ating Yahuwah Aba sa ating mga pagsamba? Kailangan pong manalangin tayo sa Kanya. Kaya pagka dumating ang ating mga pagsamba, dadalangin tayo. Magbubulay-bulay tayo, bubulay-bulayan natin ang lahat ng kabutihan na ginawa ng ating Yahuwah Aba sa atin. Marami po bang ginawang kabutihan ang ating Yahuwah Aba sa atin? Aba, opo. Sa aming mga karanasan, iniligtas niya kami sa maraming mga kapahamakan na maaaring kumitil sa aming buhay. Isang beses, na aksidente kami, yung sasakyan namin umikot ng makailang beses sa freeway. Nung umiikot yung
sasakyan namin na narinig niyo ba yung sinasabing, my life flashed before my very eyes. Yung buong buhay mo parang nagdaan sa iyong mga mata sa harapan mo. Ganun ang naramdaman ko nung umiikot yung sasakyan. Ngunit nakapagtataka, may nabunggo kami, yung nguso ng sasakyan namin nasira, ngunit hindi kami nabangga. Kung may nakabangga sa amin, malamang namatay kami sapagkat mabibilis ang takbo. Kaya talagang napakabuti po. Tuwing tayo sasamba, gugunitain natin lahat. Kaya mananalangin tayo, hindi lang hihingin yung mga kailangan natin sa buhay, kundi magpapasalamat tayo sa lahat ng kabutihan ng ating Yahuwah Aba. Bakit po ba tayo dapat umasa sa ating Yahuwah Aba? Ito po ang sagot sa awit pa rin, 117, 1-2. Purihin niyo at parangalan si Yahuwah, kayong lahat ng mamamayan ng mga bansa, dahil napakadakila ng pag-ibig sa atin ni Yahuwah at ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Purihin ninyo si Yahuwah. Bakit po tayo dapat umasa sa ating Yahuwah Aba? Dahil po napakadakila at hindi magmamaliw ang pag-ibig ng ating Yahuwah Aba sa atin. Ano pa po? Ang sabi po, ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Ano pong ibig sabihin ng kanyang katapatan ay walang hanggan? Ibig po sabihin, lahat ng ipinangako niya sa atin. Kapag sinabi niya, pag hinanap mo ko, masusumpungan mo ko. Tutuparin niya yon. Kapag ikaw ay nagsisi sa iyong makasalanan, patatawarin kita. Gagawin niya yon. Kaya dapat hindi po tayo titigil sa paghanap at pagtitiwala sa ating Yahuwah Aba. Gayahin natin si Haring David. Ano pong kanyang ginawa? Kung siya'y makakasumpong ng mga pagsubok sa buhay, hinahanap niya kaagad ang Panginoong Yahuwah. Araw-araw, miski walang pagsubok, hinahanap niya. Continually, hahanapin. Ganyan po ang dapat natin gawin. Hahanapin natin upang masumpungan natin sapagkat nais ng ating Yahuwah Aba na masumpungan din natin siya. Bakit po mahalaga na hindi tayo dapat tumigil sa paghanap sa ating Yahuwah Aba at sa paghingi ng kanyang tulong? Ito po ang sagot sa 2 Kronika 16:7-9. Nang panahong iyon ay pumunta kay Asa na hari sa Huda si Hanani na propeta at sinabi sa kanya, sapagkat ikaw ay umasa sa hari ng Syria at hindi ka umasa kay Yahuwah mong Diyos, tinakasan ka ng hukbo ng hari ng Syria. Hindi ba ang mga taga-Ethiopia at ang mga Lubim ay isang napakalaking hukbo na may napakaraming karwahe at mangangabayo? Ngunit sapagkat ikaw ay umasa kay Yahuwah, kanyang ibinigay sila sa iyong kamay. Sapagkat ang mga mata ni Yahuwah ay nagpaparoot parito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa kanya. Ikaw ay gumawang may kahangalan sa bagay na ito, sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga digmaan. Ang tanong po natin, bakit hindi po tayo dapat tumigil sa paghanap sa ating Yahuwah Aba at sa paghingi ng kanyang tulong?
Dahil po kung titigil tayo sa paghanap sa Kanya, hindi natin makakamit ang ganap na tagumpay. Sino po ang halimbawa ng tumigil sa paghanap sa ating Yahuwah Aba? Si Haring Asa. Ano po ang kanyang karanasan nang siya ay nagtiwala sa ating Yahuwah Aba? Ibinigay ng Panginoong Yahuwah ang malaking hukbo ng mga taga-Ethiopia at mga lubim sa kanyang kamay. Sa madaling salita, nagtagumpay siya. Ito pong si Haring Asa ay tinuturing na isa sa mabuting hari sa Huda. Bakit po? Sapagkat sa kanyang paghahari, pinagbubuwag niya yung mga Diyos-Diyosan, yung mga Asherah pole, pinutol niyan lahat. At nang lulusubin sila ng Ethiopia at ng Libya, lumapit siya sa ating Yahuwah Aba, humingi siya ng tulong. Nanalangin sila. Kaya ano pong ginawa? Ibinigay sa kanilang kamay. Kaya alam niyo ba kung gaano kalaki yung hukbo ng Ethiopia? 1,000,000 tao. Biruin niyo 1,000,000, parang nakikita na niyo parang buhangin sa dagat. 1,000,000, ngunit tinalo nila. Kaya lahat ng mga ari-arian ng mga taga-Ethiopia na nakuha nila lahat, yung mga kamelyo, yung mga tupa, talagang nasamsam nila yung mga kayamanan ng mga taga-Ethiopia. Pero nung magkaroon siya ng alitan sa hari ng Israel na si Haring Baasa, ang ginawa niya, humingi siya ng tulong sa hari ng Syria. Hindi siya humingi ng tulong sa ating Yahuwah Aba. Kaya nga sinabi sa kanya ni Hanani, ikaw ay gumawang may kahangalan sa bagay na ito. Kung humingi ka ng tulong, sana maging yung hukbo ng hari ng Syria ibibigay din sa iyong mga kamay. Ngunit hindi ka humingi ng tulong. Kaya alam niyo ba, yung naghari si Haring Asa 41 years sa Huda. Yung 35 years, matagumpay sapagkat nagtiwala siya sa ating Yahuwah Aba. Noong 36 year, nangyari ito. Kumonsulta siya sa hari ng Syria. Kaya ang sabi sa kanya ni Hanani, mula ngayon, magkakaroon ka na ng mga digmaan. Kaya yung last 6 years ni Asa, naging magulo. Hindi pa yon, nagkaroon pa siya ng mabigat na karamdaman sa kanyang mga paa. Alam niyo ba kung anong ginawa niya? Hindi siya humingi ng tulong sa ating Yahuwah Aba. Ano pong kanya ginawa? Doon lang sa mga manggagamot sa palasyo. Alam niyo ba pagka ganyan ang ginawa natin, parang iniinsulto natin ang Panginoon Diyos. Para sinabi niya sa atin, pagka kailangan mo ng tulong, tawag ka lang sa akin. Lumapit ka, tumawag ka. Akong bahala sa iyo. Ngunit hindi natin ginawa. Hindi natin ginawa. Saan ka lumapit? Doon sa tao na hindi ka kayang tulungan. Kaya tayo po dapat umasa tayo sa ating Yahuwah Aba. Hindi tayo aasa sa ating mga sarili. Ano po ang dapat nating pakatandaan? Ang sabi po sa talata, ang mga mata ni Yahuwah ay nagpaparoot parito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila ng mga puso ay tapat sa kanya. Kaya pag tapat ang puso natin sa ating Yahuwah Aba, anumang oras na kailanganin natin ng kanyang tulong, ibibigay niya yon.
Si Elijah nga, si Elias, nung humihingi siya ng tulong sa ating Yahuwah, sabi niya, ako na lang po ang natitira. Pinapatay nila ang mga propeta. Sabi sa kanya ng ating Yahuwah, hindi, meron pang 7,000 na hindi sumamba kay Baal. Kaya may kasama ka. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Dapat tayong umasa. Kung meron tayong dapat na matutuhan sa pagkakilala natin sa ating Yahuwah na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, siya ay nasa lahat ng dako, alam niya ang lahat ng bagay, ay ang maging malapit tayo sa Kanya, umasa tayo sa Kanya, gawin natin siyang muog at kanlungan at sasambahin natin sa tuwina. Ano po ang maaasahan ng mga ganap na nagtitiwala at umaasa sa ating Yahuwah? Ito po ang sagot sa awit 121, 1-8. Huling talata na ating babasahin. Tumitingin ako sa mga bundok, saan kaya nanggagaling ang aking saklolo? Ang tulong para sa akin ay nanggagaling kay Yahuwah na gumawa ng langit at ng lupa. Hindi niya papayagan na ikaw ay mabuwal. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Pakinggan mo ito. Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. Si Yahuwah ang nag-iingat sa iyo. Siya'y kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Hindi makakasakit sa iyo ang init ng araw o ang liwanag ng buwan kung gabi. Iingatan ka ni Yahuwah sa anumang kapahamakan. Pati ang buhay mo ay kanyang iingatan. Si Yahuwah ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man, ngayon at magpakailanman. Ano po ang maaasahan? Noong mga tao nagganap na nagtitiwala at umaasa sa ating Yahuwah. Si Yahuwah po ang mag-iingat sa kanila. Ano po ba ang ginagawa ng ating Yahuwah? Hindi po siya tumitigil sa pagsubaybay sa atin. Ang sabi nga po sa talata, siyang nag-iingat sa atin ay hindi umiidlip o natutulog at kasama natin parati upang tayo patnubayan. Nasan man tayong dako, nasa bundok ka, naglalakbay ka sa dagat, nasa syudad ka, na ikaw ay nasa tahanan mo, anumang oras na kailangan natin ang tulong ng ating Yahuwah, nandun siya sapagkat siya'y omnipresent. Kaya ano po pong gagawin niya? Iingatan tayo sa anumang kapahamakan. Iingatan niyang ating buhay. Kaya dapat po ba tayong matakot sa mga nangyayari sa buong mundo ngayon? Alam natin kung ano nangyayari. Sa maraming mga bansa, may maraming digmaan. Yung pong kalamidad, kabi-kabila. Sa Pilipinas, bumabagyo't bumabaha. Hindi lang sa Pilipinas, maging dito sa Amerika. Bumabagyo't bumabaha. Maraming namamatay. Yung digmaan patuloy pa rin. Ukraine, Russia, tuloy-tuloy pa. Israel, laban sa Hamas, Iran, mga Houthi. Dapat po ba tayong matakot? Hindi po. Ang dapat nating gawin, gaya ng ating natututuhan, ay ang umasa tayo sa ating Yahuwah. Maasahan ba natin siya? Opo, sapagkat siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala siyang kapantay. Matatakot ba tayo?
Hindi po, sapagkat kayang-kaya niyang samahan tayo sa lahat ng dako. Alam niya kung ano ang mga panganib na nag-aabang sa atin. Kaya tayo po, ititiwala natin ang ating pag-asa sa ating Yahuwah Aba. Kung meron tayong dapat na matutuhan, nang makilala natin ang katangian ng ating Yahuwah Aba at ang kanyang kapangyarihan, ay ang lalong lumapit tayo sa kanya. Gawin natin siyang muog. Sambahin natin siya araw-araw ng ating buhay. Araw-araw ng ating buhay, gawin natin siyang kasama natin upang sa araw na isusugunan niya ang kanyang bugtong na anak upang sunduin tayo. Tayong lahat makakasama niya, makakasama ng Ama at ng ating Yahushua HaMashiach upang makasama nila habang buhay, magpakailanman. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakila po naming Yahuwah Aba, totoong napakabuti mo, o dakila naming Diyos. Maraming salamat sapagkat nakilala ka namin. Ikaw ang aming Diyos, napakapangyarihan sa lahat. Lumalang ng langit at ng lupa, ng lahat ng bagay, ng iyong mga lingkod, o dakila naming Diyos. Pinupuri namin, dinadakila namin ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat po, o dakila naming Diyos, sapagkat ang iyong nais para sa amin ay ang lumapit kami sa iyo. Sambahin ka namin ng buong puso, buong paggalang, ng may banal na takot, at gawin ka naming aming muog, aming kalakasan, sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na maaasahan namin sa lahat ng panahon. O dakila naming Aba, naririto na ang iyong mga anak. Opo, susunod kami sa iyo. Sasambahin ka namin, paglilingkuran ka namin, mamahalin namin ang iyong banal na pangalan, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buo naming lakas. O dakila naming Aba, saan man naroroon ang iyong mga hinirang, ibiyaya mo sana sa amin ang lahat ng aming pangangailangan sa buhay. Ang may mga karamdaman, o dakila naming Diyos, magpagaling ka sana sa amin. Ang may mabibigat na suliranin, ibigay mo sana ang lunas, o dakila naming Aba. Ang walang katahimikan sa kanilang sambahayan, ibigay mo po ang katahimikan, o dakila naming Diyos. Pagpalain mong bawat isa sa amin upang maipagpatuloy namin ang aming pagsamba't paglilingkod sa iyo pong banal na pangalang Yahuwah Aba. O dakilang Panginoong Yahushua, ikaw po ang hindi magmamaliw na pag-ibig sa amin ng ating Ama. Ikaw ang naghandog ng iyong buhay, nagdanas ng matinding hirap upang kami po'y matubos sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, o dakilang Panginoong Yahushua. Patuloy po kaming susunod sa iyo. Ikaw at ang ating Ama lamang ang aming sasambahin at paglilingkuran habang kami nabubuhay dito sa lupa. Susundan namin ang iyong mga yapak. Lagi mo sanang isugo ang Santong Espiritu upang gabayan kami habang kami naglalakbay sa magulo at mapanganib na sanlibutan ito. Sumasampalataya po kami, o dakila naming Diyos, na dinig mo ang aming mga karaingan. Pinagpala mo na po ang bawat isa sa amin, o dakila naming Aba, ang lahat ng sambahayan ng iyong mga anak. Ang mga anak na iyong pinagkalob sa amin, itulot mo po na kaming lahat makapagpatuloy hanggang matapos po namin ang aming mga takbuhin. Ang lahat po'y magalang naming ipinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen.
walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, meron po tayong mga paalala. Unang-una, yung ating pong mga aklat ng Biblia na dapat nating basahin para sa buwan ng Agosto ay ang mga sumusunod: Ezra, Nehemiah, tsaka Esther. Tapos meron tayong BLP Live Class, August 30, 3 p.m. Pacific Standard Time. Ito po ay in-person din, doon po sa Granite Bay. Kaya kung interesado po kayo na makasama, sabihin po sa amin para mabigay po namin yung exact address ng venue. Yung ating pong darating na Autumn Feast, ito po yung Feast of Trumpets, Day of Atonement, tsaka Feast of Tabernacles ay malapit na. Trumpets po, September 20. Ito po ay in-person gathering. September 20, 3 p.m. Pacific Standard Time. Ito po gaganapin doon po sa Southern California. Kaya kung nais po ninyong makasama, sabihin niyo po sa amin para mabigay po namin yung exact address. Day of Atonement po ay online gathering only. September 30, 7 p.m. Pacific Standard Time. Tapos yung Tabernacles, October 4 to 11, with October 4 being an in-person event. Ito po ay gagawin sa Fremont. Sana po makasama po namin kayo. Saturday, October 11, 3 p.m. Pacific Standard Time. At yung ating paghahanda ay meron po tayong preparatory prayer, September 15 to September 19. At tatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba, may Yahushua HaMashiach bless all of us. Halina't kay Yahusha'y sumunod, at kami na magkalihan ng Ama. Tuparin ang utos niya, tayo'y magpakatatag, at sa panig natin ang Amang Banal.